Good evening, dear brothers and sisters, and we praise and thank the Lord for gathering us this evening on this very special occasion as we welcome here at the Cathedral of St. Sebastian the replica image of the Nuestro Padre Jesus Nazareno. I sincerely thank Bishop Bobet Malyari and Father Robert and all the priests for the kind invitation to be with you to witness this very special moment. In fact, this occasion just happened to be providential as Bishop Bobet and I we were just having a meeting of the regional bishops, and it so happened that when we met, it was then I realized that the image of the Nuestro Padre Jesus Nazareno here in Tarlac was there in Capas. Siguro po alam naman po ng iba sa inyo, lalo na po sa mga kadeboto, na bago po ako napunta sa Balanga, ako po ay nasa Quiapo. Dati po ako ay Batang Quiapo. Ngayon ho ay probinsyano na ho ako. At nung ako ay nasa Quiapo po, ay sinisikap kong hanapin lahat ng mga imahe ng Nazareno na sa nagdaang mga taon ay ibinigay at dinala sa iba't ibang bahagi ng bansa. At ang isa sa hinahanap-hanap ko noon ay yung Nazarenong dinala sa Tarlac, sapagkat hindi ko siya matagpuan doon sa simbahang nakalista sa kanya. And that is why I was very happy during our meeting with Bishop Bobet. It so happened that the host family was the one taking care of the image. And when they said it will be now be brought to the cathedral, I volunteered in a way to be part of this celebration, because the Nazareno has been a very special part of my heart. In my 3 years of stay in Quiapo, maigsi lang po, isa po siguro ko sa pinakamaigsi na malagi sa Quiapo. Maigsi man, pero naranasan at nadama ko po ang marubdob na debosyon ng mga Pilipino sa Kanya. And Luzon, Visayas, and Mindanao, I have been accompanying the image. And there I saw how close He is to the Filipinos. Bakit nga ba malapit siya sa puso ng mga Pilipino? Bakit sa Quiapo ay, alam niyo po, ang Quiapo ay 24 hours na bukas. Tuwing Biyernes po ay 16 ang misa. Oras-oras, walang patid. At kapag dumating ang kapistahan, umpisa ng January 8, 33 masses po ang ginagawa. Dahil hindi mapatid-patid ang agos at buhos ng mga deboto. At kahit ito madaling araw na sa Quiapo, marami pa rin kayo makikitang naglalakad ng paluhod, dumadapa. At sabi ko nga ho, kung sasalukin lahat ng mga luha at pawis na bumuhos sa Quiapo, baka walang flood control project ang makapipigil doon. Dahil natitiyak kong agos-agos ang baha ng mga luha at pawis. Pero balik po ako sa tanong, bakit nga ba siya malapit? Nung hiniling ko po sa mga obispo ng Pilipinas noon, hindi pa ako obispo noon, na gawing pambansang dambana ang Quiapo at pambansang pista ang January 9, the bishops asked me to help the devotees further deepen their understanding of the Nazareno. At doon nga po sa pagtatanong sa mga deboto, pag-aaral at pananalangin, lumabas ang ilang mga katangian. Una daw po, kung mapapansin nyo, kayumanggi po siya. Hindi siya yung typical na mestizo at maputi. Kaya nga siguro malapit siya sa puso ng mga Pilipino mula pa nung unang panahon. Sapagkat sa kanyang itsura pa lang, ipinapakita na niya, kasama niyo ako, katulad ninyo ako, hindi ako iba sa inyo.
Isn't that what Emmanuel tells us? God is with us. Kaya nga siguro nga po, malapit siya sapagkat sa umpisa, unang tingin pa lang, nangungusap na siya, I am with you, I am like you. Kaya nga, siguro nga po, pag nakita pa yung krus, bukod siya'y kayumanggi, siya'y may krus. At lahat naman po tayo may krus sa buhay. Kaya nga siguro lalo siyang napalapit sa atin dahil hindi siya yung Diyos na makapangyarihan, na malakas lamang. Hindi siya yung Diyos na malinis ang itsura. Siya'y Diyos na nagkatawang tao na may pasang krus, na may pinagdaraanan ding pagdurusa at pabigat sa buhay katulad ng marami sa atin. Kaya nga, nung dumating po ako sa Quiapo, sabi nga nila, kung nasaan ang Nazareno, it is the place of last resort. Yun na yung takbuhan ng mga taong wala na mapagbalingan sa buhay. Sinukuan na ng doktor. Sinabihan na wala ka ng lunas. Sinukuan na dahil walang pera, pambili ng gamot. Sinukuan na ng mga mahal sa buhay. Iniwan na sila, pinabayaan na sila. Kaya nga, ang mga nagpupunta sa Kanya, hindi lang yung may krus, kung hindi yung mga sinukuan na at gusto nang sumuko sa buhay. Wala nang ibang mapagbalingan pa, kundi ang Diyos. But dear sisters and brothers, yes, the cross is heavy. At napansin niyo po ang Nazareno ay parang nakaluhod. Pero kung pagmamasdan niyo po siyang maigi, hindi po siya yung paluhod na pabagsak at padapa. Pinaalala rin po sa akin ng mga deboto at ng mga dating pastol ng Quiapo, ang Nazareno ay bumabangon. Kaya kung titignan niyo po siya, pumapanik na po siya, umaangat na po siya. Kaya nga siguro din, napakalapit niya sa puso ng bawat isa. Dahil hindi ba yun din ang hangarin natin sa buhay? Mabigat ang krus, maraming hirap, pero hindi tayo ibabagsak nito. Hindi tayo idadapa nito. Bagkus, babangon at babangon tayo. At yun daw po ang tunay na deboto. Kaya't hindi siya nawawala ng pag-asa dahil alam niya walang kasamaan, walang kahirapan, walang pagsubok na makapagbabagsak sa kanya, bagkus babangon at babangon siya. Kaya pag ginahawakan siya ng mga deboto sa talampakan, yun ang dinadasal nila. Tulungan niyo po kaming bumangon din. At natitiyak ko lahat ng mga nandito, di ba yun din ang inaasam-asam natin sa buhay, ang makabangon. Siguro nga, mayroong nagsisimba ngayon dito, gusto mo nang bumitaw. Pagod ka na, sawa ka na, hirap ka na. Kaya ka dinala ng Nazareno rito, gusto niyang sabihin sa'yo, kayang bumangon. At bakit daw kayang bumangon ng Nazareno kahit maraming paghihirap, kahit mabigat ang krus? Pansinin niyo po uli ang Nazareno. Nakatingala po siya. Ang Nazareno ng Quiapo, nakatingala. Hindi siya nakayuko na mukhang kaawa-awa at talunan. Hindi siya nakatingin kung kani-kanino na parang humihingi ng awa sa iba. Nakatingala lamang siya. Sapagkat ang pinaguhugutan niya ng lakas para makabangon ay ang Ama. Kaya nga't narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, gayon na lamang ang pagmamahal ng Ama, ibinigay niyang anak. At ganun din ang anak, ganun din ang pagmamahal na lamang niya sa anak, sa Ama, na kahit tanggapin niya ang krus, maluwag niya itong ginawa sapagkat alam niya mahal siya ng Diyos. At yun ang nasa puso ng isang tunay na deboto, ang pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, just as
the Nazarene is looking up, ganon din tayo sana sa buhay. Huwag kang yuyuko lang na parang talo na at ayaw na. Huwag ka lang tingin sa iba na parang naghahanap ka lang ng konsuelo sa iba. Ang hanapan natin ng konsuelo, ang hanapan natin ng lakas ay ang Ama, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Habang nakatingala siya, tangan-tangan niya, kapit-kapit niya ang krus. Hindi ko po alam kung sino na po sa inyo ang nakapunta na sa Quiapo, doon po sa likuran, at yun ay binuksan ko na po sa mga tao, kahit sinong pumunta, humiling lang, pwede silang patungan ng kamay ng Nazareno. At ako po mismo sa 3 taong ko doon, nasaksihan ko ang napakaraming himala, napakaraming biyaya. Alam niyo po, kaming mga obispo't pari, kami ang mga unang mahirap paniwalain. Pero aaminin ko po sa inyo, ang dami kong nakitang himala at pagpapala niya, lalo na doon sa mga lumalapit sa kamay. Hindi ito anting-anting, hindi ito nakukuha lang sa pakuskus-kuskus o pahalik-halik, ngunit ito'y tunay na pagtatalaga. At yun din ang panghuling mensahe ng Nazareno. Kaya tayo nakatingala, kaya tayo nakakabangon, dahil ipinagkakatiwala natin lahat sa Diyos. Naalala ko po tuloy, meron daw isang bata, pumunta sa isang tindahan ng iba't ibang mga candy. First time niyang nakakita ng iba-ibang kulay, iba-ibang flavor, iba-ibang hugis. Kaya itong batang ito, nakanganga na, nakadilat pa. Dahil manghang-mangha siya, may lumapit daw na ali. Sabi sa kanya, "Ineng, kumuha ka na ng candy." Pero itong batang ito, hindi gumagalaw, nakangangalang, nakadilat. Bumalik uli yung ali. Sabi sa kanya, "Huwag ka nang mahiya. Sige na, dumampot ka na." Pero hindi pa rin gumagalaw yung bata. Nung pangatlong dating nung ali, sabi niya, "Ay nako, itong batang to, mahiyain yata." Ayaw pa. Kaya nung ginawa nung ali, siya yung dumakot nung candy. Sabi niya, "O ito, uwi mo." Tinaas na nung bata yung palda niya para masalo yung candy. Siyempre, Pilipinas so yan. May mga usisero, mayroong mga nanonood, may mga miron. Kaya may lumapit na ali do sa bata. Kinalabit siya. Sabi nung ali do sa bata, "Hoy, ikaw, kanina ka pa pinapakuha ng candy. Bakit hindi ka kumuha? Buti hindi nagbago isip nung ali. Bakit ayaw mo pang kumuha? Kanina ka pa pinapakuha." Ngumiti yung bata. Sabi ng bata, "Nakita niyo po yung kamay ko? O, ano ngayon? Nakita niyo po yung kamay nung ali? O, ano ngayon? Mas malaki po yung kamay niya. Kung ako lang po ang dumakot, baka 3 candy lang ang nakuha ko. Pero dahil kamay niya ang nagbigay sa akin, higit pa ang nakuha ko." Mga kapatid, baka kaya kakarampot lang ang nakukuha natin. Tayo ang dumadakma. Tayo ang kumukuha. Pinapaalala sa atin ni Jesus sa Nazareno. Kaya nga't ang kapit niyang ganun sa krus, ipinagkakatiwala niya lahat sa Ama, at ang Ama ang magkakaloob sa Kanya. Baka magulat pa kayo kung pinagkakatiwala nyo lahat sa Diyos, higit pa sa dinadasal mo ang matatanggap mo. Higit pa sa hinahanap mo ang matatagpuan mo, dahil ipinagkatiwala mo lahat sa Kanya. Ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, katulad niya, tangan-tangan ang krus, ang kalooban ng Ama, nakatingala, nagtitiwala, at itinatalaga ang lahat. Kaya naman tinanggap niya ang pagpapala ng Ama. As we continue with this Mass, may this
renew our devotion to the Nuestro Padre Jesus Nazareno, to the God who tells us, I am with you, I am like you, I will rise with you, I will join you in trusting in the Father, so that you may receive the goodness and graces of the Lord. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen.